Handa na ba tayo? Amen. So pag-aaralan po natin ngayon sa pagpapatuloy po ng ating about the new beginning, the brand new beginning. Ay tunay nga na sa ating paglago, sa pagpapatuloy ng biyaya ng Diyos na ginagawa po sa atin ng Panginoong Diyos, nasa taong 2026 ay paano ba tayo dapat umasa sa Panginoon? Hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Na siyang nagbigay po sa atin ng kalakasan, hindi lamang sa mga bagay na pampisikal, maging sa ating spiritual. Mahalaga na maunawaan natin na sa taong ito, ano ba yung kailangan kong gawin para yung aking buhay o aking buhay espiritu, ay mag-soar high. Kaya ang ating topic po ngayon ay pinamagatan po nating soaring high. Sabihin po natin, soaring high. Yan. Pagpapaitaas. Yan. So kung ikaw ay medyo sa level pa lang, ng halimbawa sabihin natin you are in level of 1 to 10 at nasa 5 ka pa lang, you need to more or ask God to soar high. Taasan mo pa yung level na mayroon ka nung nakaraan taon. Yan. Kung ikaw ay patuloy na nagsisik, hinahanap yung kalooban ng Panginoon at yung biyaya ng Panginoon, mas paigtim mo pa yung paghahanap sa Diyos. Kung lagi ka nagbabasa ng Biblia, noon ay 1 chapter a day, ngayon gawin mo na 2 chapter a day. Yan, amen po ba? Kaya kasi, ang pag-aaralan natin ngayon is about soaring high. Kailangan tayo mag-level up. Hindi tayo dapat mananatili lamang. Masaya na ba tayo doon sa pag-initiate nating pananampalataya? Na ikaw ba nga hanggang ngayon sitting down ministry ka pa lang din? Dapat iniim mo sa buhay mo na umakyat ka naman. Na hindi ka lang maging member, kundi maging isang discipler. Amen ba? Ilan taon ka na? Halimbawa, sabihin natin you are 30 years Christian, but you still sitting in the ministry. Hindi mo pinapagamit ang iyong buhay sa Panginoon. So, kailangan paggamit mo yan. Kapatid. You need to soar high. May pangarap ka. Di mo ba? Kung tayo'y nagtatrabaho, may pangarap ka ng promotion. Di mo ba? Ganun din sa Panginoon. Kapag ikay nagtatrabaho, mong hinahanap, sinasaliksik ang mukha ng Diyos, God will promote you. Amen po ba? Ang teksto po natin ngayon is, nabasa po natin kanina in Isaiah chapter 40 verse 31, na ang sinasabi po doon, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay may panibagong lakas. Sila'y pinapailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sabi po doon sa Englishin ko po, in Isaiah chapter 4 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. We will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tingnan niyo po, bakit ang agila ay naging simbolo sa isang mananampalataya? Alam natin, ang sinasabi po natin na pambansang ibon ng Pilipinas, ano daw yon? Dati daw, maya.
Totoo yun, naging maya. Ano po? Pero pinalitan siya nung dumating si Ramos. Ano po? Pinalitan siya ng agila. Ano po? Kasi, kung titingnan po natin, ano ang kahintulan ng maya? Ano naman ang kanyang, parang, ano po, pero mahina. Ano? Pero nung ma-realize ng ating bansa na kailangan maging visionary siya. Ano po? Kasi, ang agila, ay kung titingnan po natin, malakas. Ano? Sa Pilipinas, maraming uri ng agila. Eagle, eating eagle, di ba? Monkey eating eagle. Yan. Aba ba? Na makikita po natin doon na kahit ngayon na ang pambansang ibon po natin ay agila, makikita natin sa ating mga bill, sa pera, ano po, ay may agila. Ano po? Maski din sa ating watawat. I mean, doon sa nakalagay ng seal ng Pilipinas, may agila. Bakit napakahalaga, ano po, na naging simbolo ng isang Kristiyano at doon sa ating nabasa, ano po, ay pinahintulad siya sa isang agila. Ano po? Na ang agila ay, kung titingnan po natin, ibon lang siya eh. Pero anong mayroong mga katangian doon sa agila na maiyahambing natin sa ating buhay Kristiyano? Yun po ang ating pag-aaralan. Ano pa? Yung mga kagamit-gamit, ano po, ng isang agila. Anong mayroon siyang katangian? Anong gamit mayroon siya? Yun ang ating pag-aaralan. Base doon sa Isaiah chapter 40, verse 31. Kaya kung iisipin po natin, una sa lahat, kung ang Diyos natin, ano po, ang siyang tunay nating agila, siya ang tutulong po sa atin. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng mga pakpak na kapag tayo ay hindi makalipad, siya ang maggagabay sa atin kapag hindi tayo makalipad. Kaya una, nasa Panginoon ang pag-asa. Amen po ba? Kasi doon sa binasa natin, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Naghihintay pa tayo? Lahat ba tayo naghihintay? Baka ako lang yata naghihintay. Lahat po tayo naghihintay. Amen po ba? Amen. Naghihintay sa Panginoon at may panibagong lakas. Pag sinabing naghihintay at may pag-asa, ano po? Pag sinabing naghihintay ka na mayroong pag-asa. Amen po ba? Hindi ka naman pwede maghintay na wala kang inaasahan. Amen po ba? Diba? Kaya, ang paghihintay ay hindi, tinasabi po natin, katamaran. Ano po? Kundi pagtitiwala at pagsunod. Tulad ngayon, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Pero ang sabi, dumating na ang Panginoon. Marami tayong napapakinggan na ganyan. Pero sa ating mga naniniwala kay Kristo, na sa kanyang pagbabalik, ay ating hinihintay. Ang tanong, handa ka ba sa kanyang pagbabalik? Kaya nga, mayroon tayong pag-asa na habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, madadatnan tayo ng Panginoon na tapat, malinis, at may kabanalan. Yun ang gusto ng Panginoon.
para sa kanyang pagbabalik, handa ka. At hindi ka maiwan pag dumating man ang rapture. Amen po ba? Kaya sa ngayon, kailangan ang pag-asa ay nangangahulugan ang pagtitiwala sa Diyos. Isa yun. Bakit? Sa tingin ninyo, bakit? Dahil ang pag-asa ang siya nagbibigay sa atin ng garantiya na hindi man tayo, bibiguin ng Panginoon. Yung pag-asa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na pinangahawakan natin na one of this day. At surely, doon sa pangako na pag-asa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na sa kanyang pagbabalik, may pinangahawakan tayo. Yung salita ng Diyos. At yung salitang Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa iyo ng access sa buhay na walang hanggan. Parang passport yan. Hindi ka makakapunta sa ibang bansa kung wala kang passport. Amen po ba? Hahanapan ka ng immigration, nasaan yung passport mo? Nasaan yung ticket mo? Ganun din. Yun pag-asa natin. Pangalawa, ang pag-asa ay ang paghihintay ay nangangahulugan ng pagdarasal sa halip ng pagpapanik. Yan ang minsan nagiging problema ng isang Kristiyano. Instead na magdasal, sa Panginoon, nagpapanik. Lahat naman tayo, minsan ganyan yan. Nakakalimutan natin. Instead na lumapit tayo, na siyang gumagawa ng solusyon. Kaya ang tao nadi-stress, nadi-distress, nade-depress. Dahil nawawala yung focus sa Panginoon. At yung pag-asang pinagkaloob niya sa atin. At letter C, ang pag-asa ay may kapangyarihan na mula sa Diyos, hindi sa sariling lakas. Tandaan po natin na ang pag-asa ay hindi sa ating kundi magmumula lamang sa Diyos na siyang nagbibigay ng kaloob sa atin. Tama, di ba? Tulad ng kaligtasan. Pag-asa yan na binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makabalik sa tunay na disenyo ng Diyos sa atin. Dahil sa kaaway, na-distort tayo, nasira yung ating relasyon sa Diyos, kaya binigay niya yung tunay na pag-asa natin. Dumating sa lupa. Nagkatawang tao, namatay. Sa krus at ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Siya yung ating pag-asa. Yung finished work of Jesus Christ on the cross, yun ang naging kaligtasan natin. Kaya hindi sa sariling gawa natin o lakas natin. Kaya nga ang pag-asa ay ang pananampalataya at pagtitiwala na may magandang mangyayari kahit sa gitna ng kahirapan o kawalan ng kasiguraduhan. Yun yun. Ganda, no? Doon pa lang sa pag-asa na tayo mga mananampalataya ay mayroon ng pagtitiwala sa Diyos na may magandang mangyayari. Yun yung pangako sa pag-asa. Na kahit sa gitna ng kahirapan o kawalan, mayroong kasiguraduhan. Diba? Tayo naghihintay
na may siguradong Diyos na bababa, na tayo ay kukunin at dadalhin sa buhay na walang hanggan. Sa taong ito, ano ba ang iyong pag-asa? Pag-asa lang ba dito sa lupa ang iyong inaasahan? Or pag-asa sa buhay ng hinaharap? Kaya nga, isipin natin lagi na ang pagsunod natin, sa buhay ng mundong ito, ay dapat nakasunod sa paanan ng Panginoon. Or sa footstep ng Panginoon. Footprints, ng Panginoon. Kaya, sabi ni Charles Spurgeon, sabi dito, your hope must not be based on anything you feel, but on the cross. Si Charles Spurgeon po ay isang Baptist pastor in England noong 1834. Isa siya sa tinatawag na a Baptist preacher, a Prince of Preacher. Tinawag siya. Kung i-research nyo sa Google, hanapin nyo si Charles Spurgeon. Ganda ng kwento niya. Nung nabasa ko yung kanyang story. Ang sabi din niya dito, not without Christ, sabi doon, there is no hope. Kung wala daw si Kristo, wala ka pag-asa. Naniniwala ba kayo doon? Lahat tayo dapat maniwala. Sa buhay natin ngayon, sa mundong ito, na puno ng kamunduhan. Ano ibig sabihin ng kamunduhan? Yung mga kalayawan ng mundo. Kung wala ang Diyos na kumikilos sa mundong ito, lahat tayo, tigok na. Buti nga, hindi pinapaulan ng apoy ang lugar na to. Di tulad ng Sodom at Gomorrah. Dahil sa kanilang mga tinatawag nating weaknesses, mga kasalanan, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga immoralidad na kasalanan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa at ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa ay ang ating Panginoong Jesucristo. Paano natin mapangahawakan na yung pangakong yun at yung pag-asa na si Jesucristo lamang ang siyang the living hope. Yan po. Without Christ, there is no hope, sabi ni Charles Spurgeon. Your hope must not be based on anything you feel. Hindi lang dapat doon lang sa ating nararamdaman yung pag-asa. Dapat doon daw po sa krus. Sino ang pinapatungkulan niya doon sa krus? Jesus. Siya lang ang nakagawa. Kaya nga sabi sa Romans 15:13, puspusin kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ang pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po doon sa ating pag-asa, kailangan yung ating pag-asa ay mapuspos. Hindi maupos. Parang sigarilyo lang yan . Hindi dapat ganon.
dapat siya ay mapuspos ng banal na Espiritu na ang sabi doon na ang Diyos ang siyang magbubukal ng pag-asa sa atin. At kalooban niya na kayo ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. So sa ating pananampalataya ay ipagkakaloob niya ang kagalakan at kapayapaan sa pag-asa. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan. So tingnan niyo po yung kapangyarihan ng pag-asa. Ang sabi niya, magkakaroon ng partisipasyon ang banal na Espiritu. Kasi ibibigay niya sa atin yung pag-asa at yun ay mag-uumapaw. Ano po? Sa pamamagitan ng kapangyarihan. Amen po ba? Kaya sa awit 33, 20-21, sabi doon, tanging si Yahweh lamang ang ating pag-asa. Sino daw? Sino daw po? Yahweh. Ang tanging pag-asa, tulong na malaki sa pagsanggalang siya. Ano po? At pagsanggalang siya dahil nga sa kanya kami natutuwa sa kanyang pangalan ay nagtitiwala. Kapag tayo po'y nagtitiwala kay Yahweh, lahat ng ating tulong ay ipagkakaloob niya. Kasi siya ang ating buhay na pag-asa. Amen po ba? Kaya, tingnan niyo si David, nung maisulat niya ito, ano po, kahit siya'y nagkasala, nagtitiwala siyang may pag-asa na ibabalik siya ng Diyos sa dati niyang katauhan. Alam natin na si David ay nagkasala at pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Yung consequences sa kanyang kasalanan ay nangyari, ano po, pero dahil nahabag sa kanya ang Panginoon, siya'y muling nanumbalik. Amen po ba? Kaya itong awit na to, chapter 33, ano po, na ang hiling lagi ng ating kapatid na David ay tanging si Yahweh lamang ang ating pag-asa. At sabi doon sa awit 33:22, ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo'y masasalig. Pag sinabi pong masasalig, ito po ay nakabase sa Kanya lamang. Walang sino man ang dapat mag-agaw ng pag-asang yun, kundi ang ating Panginoon Jesus lamang ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay na pag-asa. Amen po ba? Pangalawa, sabi doon, pumapaitaas tulad ng agila. Kung tingnan po ninyo, ang sabi doon, ay isang larawan o simbolo naglalarawan ng buhay na pinapalakas at itinataas ng Diyos, hindi sa sariling lakas ng tao. Tulad pinabanggit ko kanina, na ang buhay ng isang tao ay hindi dapat maging isa sa kanyang sarili lamang umasa, kundi sa Diyos. Una-una, dapat may malinaw mataas o matalas ang paningin. Ito ang katangian ng agila. Isa sa mga katangian ng agila ay may malinaw at matalas ang paningin. Nakakita na kayo nung dinagit ng agila ang isang sisiw? Kahit siya'y nasa malayo, kita niya ang kanyang gustong targetin. Mas malinaw pa siya sa mata ng tao. Kasi, sabi niyon, times 8 ng linaw ng mata. Kahit nga sa tubig
Nakuhuli niya yung isda eh. Sa kanyang bilis at yung kanyang paningin ay kitang-kita. Ang Diyos natin, ganun din. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Wala man ang ating Panginoon sa langit, pero nakikita niya kung ano ang ginagawa ng tao. Sa liwanag o sa diliman. Dahil ang Diyos ay everywhere. Kahit nasaan dako siya. Ang anggila ay nakakakita mula sa pinakamataas na lugar. Ano po? Pag gusto niyang tumarget ng mga parang pagkain niya, ano po? Pumapaimbabaw siya. Naghahanap siya. Tinitingnan niya yung baba. At pag naka-target na siya, bubulusok siya agad. Tapos sabay lipad ugi. Ganon kalinaw at katalas ang paningin ng agila. Gaano naman kaya kinahentulad ito sa ating spiritual na buhay? Sa ating buhay, ang taong mayroong pananampalataya ay may malinaw na direksyon at layunin sa buhay. Amen ba? Kung ang tao at mga mananampalataya ay may ganitong katangian na tulad ng agila, na malinaw, at matalas ang paningin, yung tagumpay ng iyong spiritual na buhay ay makakamit. Kasi ang sabi dito, ang pananampalataya mong may malinaw na direksyon at may layunin sa buhay, kung iisipin po natin. Sabi doon sa Hebrew chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kanino daw po? Kay Jesus. Bakit kay Jesus? Bakit kay Jesus natin itinutuon ang ating paningin? Dahil ang ating Panginoong Jesus lamang ang mag-iakda ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga may firm foundation tayo bilang isang mananampalataya. Paano ka nakakilala sa Panginoon kung wala kang pananampalataya? Amen po ba? Di ka makakasunod sa Panginoon kung wala kang pananampalataya sa Diyos. You cannot please God without faith. Dahil sa pananampalataya mo, ang hangad mo lagi ay pumaimbabaw. Soaring high. Kaya doon sabi, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Kanino daw? Kay pastor ba? Kay brother Henry ba? Sa ating lahat? Hindi po ba? Kay Jesus. Sabi doon, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. So, ibig sabihin, hindi lamang sa ngayon nakakilala ka sa Panginoon, hanggang sa Kanyang pagbabalik, ang pananampalataya ay nasa sayo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sabi doon, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Yung pananampalataya na kahit nakita po natin na siya ay hinubaran doon sa gitna. Ano po? Na kanyang pagpako.
nang siya ipako doon sa krus, na walang saplot. Kahiyan yun. Pero, sabi doon, at siya ngayon ay nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya, kung tayo ay may malinaw at matalas na paningin, ano po, gamitin natin sa ating pananampalataya. Para yung ating direksyon at layunin sa buhay ay magkaroon ng linaw sa 2026. Pangalawa, lumilipad ng mas mataas. Ano po? Ang sabi dito, mas pinipiling lumipad ng mataas at hindi basta bumababa. Ang agila, hindi po siya bumababa bigla-bigla hanggat wala siyang napupunto o gustong kuhanin. Siya ay nagpapaimbabaw lagi. Siya ay lumilipad lamang. Ganon din dapat tayo. Hindi tayo sumusuko sa mga bagay na hindi ka bababa na isang iyong Kristiyanong buhay. Kung dumadating man ang pagsubok ng buhay, dapat hindi ka yung sasabing nanghihina yung ating pananampalataya. Dapat sabihin mo, kailangan na ang buhay mo ay i-declare mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sinasabi mo yon, laging magiging ang spirit na nasa iyo, malilift. Pag sinasabi mo at dinideclare mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi mo nga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Pag kayo po nakakaramdam ng mga ganyang kahinaan, na dahil sa problema, sa pagsuko, sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit mahina lang. Bakit? Yung para bang sinasabi mo, ako'y nakatayo kay Kristo. Sinasabi mo sa kaaway, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pag sinabi mo doon, ang kaaway nagtatremble yan. I am the righteousness of God. Hindi ikaw ang makikita. Hindi ang kasalanan mo ang makikita. Kundi si Kristo na. Kasi si Jesus na ang nasa sayo. Because you are now new and not old. Naalala ko yung topic natin sa prayer and fasting. The old and new. Na topic ni Ate Gina. Yun yun po, sa buhay natin, hindi tayo manatili dapat doon sa lumang pagkatao. Kailangan mabuhay tayo na may panibago at sumusunod sa Panginoon. Sa buhay natin, kung bakit ang katangian na lumilipad ng mataas ang isang agila, sa buhay Kristiyano natin, kailangan mamuhay tayo na mas mataas sa antas ng pananampalataya na mayroon ka ngayon. Hindi maging alipin ng kasalanan o anumang problema sa buhay. Problema, dumadating yan. Pero yun yung mga bagay kung paano ka dapat mag-deal sa problema. Kung paano mo maitetest ang iyong pananampalataya on that problem. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isipin ninyo. Ano po? O isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit sinabi po dito? Kasi ang tao, most probably, ang tinitingnan lang nila, yung mga temporal na bagay.
mga material na bagay na pansamantala lamang na kanilang yung masasatisfy ang kanilang mga sarili. Hindi nila iniisip yung mga hinaharap na ano ba meron doon kapag ako ay matanda na. Diba? Kaya nga tayo nagsisecure minsan na kapag dating ng 60 years old paataas, ano po, andyan na yung mga pension, andyan na yung mga benepisyo na ating nakukuha pag tayo po ay tumanda na. Di ba? So kailangan naisipin natin, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa langit ang ating isipin. Mas mahalaga yun. Pangatlo, ginagamit ang bagyo upang tumaas. Anong ibig sabihin? Sa halip na umiwas, ginagamit ang hangin ng bagyo para lalo tayong tumaas. So ano ang kahulugan sa ating spiritual na buhay? Na ang pagsubok ay magiging daan ng paglago at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya nga dito, tingnan niyo po ano. Kapag tayo po may wag po nating talikuran. Bakit? Paano ka sasabihin ng isang Kristiyano mananagumpay kung ikaw ay tumatalikod? Harapin mo, panalangin mo sa Panginoon, Lord. Even in the storm, ikaw ang nagpapakalma. Di ba? Makapangyarihan ang Diyos mo. Makapangyarihan kung sino ang may banners. Di ba? Kaya nga sabi doon sa Romans 8:28, sabi doon, alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Amen ba? Naniniwala kayo doon? Para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinatawag o tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kapag tayo patuloy nagpapagamit sa Panginoon, lahat ng bagay, na ginawa ng Diyos, ay para sa mabuting paraan na siyang magbibigay sa atin ng kagaanan ng buhay na tatawagin po natin na may layunin pala ang Diyos sa akin. Number 4, matapang at malakas. Ang isang katangian ng agila ay kailangan matapang at malakas. Ang mga Kristiyano ba'y ganyan? Matapang at tao, hindi atakbo. Di ba? So, kailangan maging matapang at malakas. Kasi tingnan nyo po ang agila. Ahas. Makamandag. Pero tinutuka lang niya. Patay. Tingnan nyo po At minsan, kung ang buhay natin, kapag tayo po ay nawawala ng tapang, anong ginagawa sa atin ng kaaway? Pinaglalaruan. Pag nawawalan tayo ng lakas, pinaglalaruan din. Kaya sa buhay Kristiyano natin, kailangan ang anak ng Diyos, ay tinatawag dapat matatag, malakas, matapang, lalong-lalo na sa pananampalataya. Pag sinabi, punta tayo doon, prayer meeting tayo, manalangin tayo sa Panginoon, para yung ating spiritual ay lumakas. Para pagdating ng panahon o araw, mayroon tayong lakas spiritual. Kasi ang kalaban natin, mga principalities, spirit, na hindi natin nakikita. Paano kalalaban kung mahina ang iyong espiritu? Ni panalangin, hindi ka marunong. Ni magbasa ng Biblia, hindi ka marunong. O magbasa ka man, paminsan-minsan. Pero ang sabi ng bilin ng Joshua chapter 1, verse 8, huwag niyong kaligtaan, basahin ang aklat ng ito. Dili-dilihin niyo araw at gabi. Araw at gabi.
Di po ba? Kaya sabi doon sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ano po? Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yun ang pangako ng Diyos. Kung ang pangako ng Diyos, ano po, ay ating pinangahawakan, tayo po ay tatapang at lalakas. Amen po ba? Parang yung padrino eh. Hindi padrino ako. Ewan ka ba? Pag may padrino ka, lagi kang, sige na. Hindi eh. Kailangan, para makita mo, na ang si Jesus, na siya, yung kahinaan, ano, ay mapapalitan ng kalakasan. At yung sinasabi ng karupan, mapapalitan ng tapang. Kaya pag, magba-Bible study tayo, o mag-i-evangelism tayo, sama kayo? Sino sasama? Pastor, kayo na lang muna. Magpapamerienda na lang ako. Hindi po. Sama-tama tayo. Amen po ba? Kasi yun ang ating takbuhin. Ngayon, 2026. Kailangan natin mag-ibanghelyo. Maabot ang mga uhaw sa Panginoon. Panlima, inaalagaan ang mga inakay. Ang isang katangian ng isang agila, marunong siyang mag-alaga. Sa paano naman, may pag-iingat at pagmamahal sa kanyang mga inakay. Tingnan niyo po yung responsibility na mayroon katangian itong agila. Kaya paano ba natin maihambing sa ating spiritual na buhay? Isipin natin lagi na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Hindi man tayo naging tapat, pero siya'y tapat na nag-aalaga at patuloy na umaaruga sa atin. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga sabi doon sa Exodus chapter 19 verse 4, nakita ninyo ang ginawa sa mga Ehipsyo. Nabasa nyo ba yan? Nakita rin niyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdadala ng kanyang mga inakay. Kung paano inalis ng Panginoon ang mga Israelita doon sa Ehipto at dinala doon sa pangako o lupang pangako. Ganon din dapat tayo. Bilang mga mananampalataya, kailangan tayo'y mag-alagaan sa bawat isa. Magmahalan sa bawat isa. Paigtingin yung pagmamahalan. Paigtingin yung sinasabi natin pagbibigay ng halaga sa bawat isa. Mahalaga po yun sa paglagong espiritual at magkakapatid sa Panginoon. Sabi doon sa Deuteronomy 32 verse 11, kung papaano inaaruga ng agila ang kanyang pugad at inaalalayan ang kanyang mga inaakay, gayon din inaalagaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Tayo ba'y bayan ng Diyos? Naniniwala tayo na tayo ay hinirang ng Diyos. We are chosen one. Pinili tayo ng Panginoon. Ano po? Sa kadami-damihang tao sa mundo, milyon, trilyon, ano po? Pinili ka ng Panginoon. Ngayon, gaano mo maibabalik sa Panginoon
na kung paano ka pinili ng Diyos, paano mo siya pahalagahan. Paano mo maibabalik yung para bang pasasalamat sa Panginoon dahil ikaw ay pinili. Na maging isa sa kawan ng Panginoon. Number 2, tumatakbo pero di napapagod. Anong ibig sabihin ng tumatakbo pero di napapagod? Sabi dito ay pamumuhay na may lakas na galing sa Diyos. Kahit mabilis ang takbo ng buhay, hindi nauubos ang pag-asa. Alam natin sa mundong ito, maraming mga obstacle ng buhay. Amen ba? Hindi simple ang buhay sa mundo. Hindi simple ang mabuhay sa mundo. Dahil marami ang mga marami ang mga sasabihin po nating nagiging agaw ng pansin, sa ating buhay at paglakad Kristiyano. Kaya doon sa ating buhay, kailangan kahit man mapagod tayo, pero hindi dapat mawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ano bang kailangan natin? Una, lakas galing sa Diyos. Ang lakas nagmumula sa Diyos, di po ba, ay hindi yan mapapagod kailanman. Ano yung sinasabi natin, favorite verse natin? I can do all things through Christ who give me strength. Na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa bawat kahinaan. Hindi sa ating sariling, kundi ang Diyos ang nagkakaloob ng lakas. Kaya kung kailan tayo mahina, di ba? Doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Pangalawa, anong kailangan? Kailangan tayo maglingkod kahit tayo may pagsubok. Pastor, hindi na ako maglilingkod dahil marami akong pagsubok, hindi ko na kaya eh. Hindi, mas kapatid. Mas lalo ka dapat maglingkod sa Panginoon kahit ikaw ay nasa pagsubok. Tingnan nyo ang Panginoon. Sa kanyang pagmi-ministry, sa paghahayag ng mabuting balita, maraming struggle, maraming pagsubok sa kanya. Even though siya ay mga pinaratangan, ay ang bintang sa kanya ay blasphemy. Hindi siya Diyos, ang sabi. Pero nagpapakilala siya na siya ang Diyos. Pinainiwalaan. Dumana siya ng mga pagsubok. Pero patuloy pa siyang naglingkod. Dahil mayroong nag-utos sa kanya, ang Ama. Anong sabi niya? Gagawin ko ang inuutos ng aking Ama. Kaya nga sa ating paglilingkod, kailangan nating pagtitiwala sa ating Panginoon. Upang tayo'y magpatuloy sa buhay at ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin. In spite of problems, in spite of pagod, in spite of tayo ay weakness, kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Meron din dapat tayong katatagan sa mahabang laban ng buhay. Ang pagtakbo ay sumisimbolo ng pangmatagalang pagsunod. Pangmatagalang pagsunod. Kahit matagal ang proseso, hindi tayo dapat sumuko. At ang ikaapat, maghintay at magtiwala sa Panginoon na ang lakas na ito ay para sa ating buhay na ang hinihintay natin ang Diyos ng ibig sabihin ay umaasa tayong sumunod at magtiwala sa Kanya. Na ang sabi sa 2 Timothy 4:7 and 8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sino nagsasabi nito? Si Paul.
Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya maghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Para saan po? Namumuhay. Yan. Doon sa mga namumuhay ay mayroong koronang pangako ang Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom. Yan. He is a just God. Makatarungan siya. Sa pag siya'y naghahatol. Kaya sabi doon, ang siyang nagpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Nananabik ba tayo? Yan. Kung nananabik tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng koronang gantimpala. Pero dapat, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang requirements. Diba? Ang at-apat, ang panghuli, sila'y magsisilakad ng di manghihina. Ang ibig sabihin, tumutukoy sa layunin ng direksyon at patutunguhan ng buhay ng mga naghihintay sa Kanya. Tayo nagsisilakad sa mundong ito. Alam niyo yung kantang Footprints in the Sand? Di ba? Kung tayo, buhay natin, ibinibigay natin sa Panginoon, tayo ay laging kakalungin ng Panginoon. Nalulubat na yung aking, So, number 1, sabi doon, ano kailangan natin? Sa kalooban at layunin ng Diyos umasa. Na ang ibig sabihin, tayo po ay lumakad na hindi basta paliko-liko. Maglakad tayo na may direksyon, may layunin, at ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating ipaalam na tayo po ay mahina. Tanggapin natin. Tama ba? Kasi pag hindi mo tinatanggap na ikaw'y mahina, pride ang meron doon. Pride po yun. Kaya sabihin mo na ikaw ay mahina. Sabi doon sa Awit, chapter 32 verse 8. Nailagay ko ba dyan? Sabi mo doon, ang aking ipinapalam sa inyo at itinuturo sa inyo ang daan na iyong lalakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Lupit nun, Nakatitig sa iyo ang Panginoon. Papayuhan ka. Pag ikaw, hindi masa sa layunin ng Diyos. Pangalawa, spiritual na paglago at kabanalan. Kailangan sa paglakad mo, batid mo ang pagbabago ng puso. Mayroong pag-asal na mabuti, hindi lamang sa mga bagay na sa mundong ito, kundi araw-araw, mas higit pa na hilingin natin na tayo maging kawangis ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Na tayo bilang paglagong espiritual, mayroon ding kabanalan na hinihiling lagi natin na ang presensya ng Panginoon at yung kanyang kabanalan ay maging isa sa wangis po natin. Na hindi tayo maging wangis ng bruha, dragon. Hindi dapat. Kaya nga sabi doon sa Colossians chapter 1 verse 10, ang sabi doon, lumakad kayo na karapat-dapat sa Panginoon. Karapat-dapat. Pag sinabing karapat-dapat, lumalakad ka in the righteousness of God, na mayroon kabanalan. Na Kristiyano ka, maturingan, kailangan makita sa'yo ang good testimony. Hindi no yung Kristiyano ka, tapos parang si Epal ka, at tapos makita ka dyan, ay sinong pastor niyan? Ay saan nag-a-attend dyan? Kahiya-hiya. Una-una sa Panginoon. Pangalawa, sa simbahan. Kaya sa buhay natin, kailangan makita sa iyo yung kalaguang espiritual na may kabanalan sa buhay natin sa mundong ito. 6%.
Number 2, umaasa ng mga pangako ng Diyos. Meron ba tayong naasahan sa Panginoon? Pag nagpangako ang Panginoon, kanyang tinutupad. Pag sa politiko, hindi tayo dapat magtiwala. Even doon sa tao. Sabi doon, kailangan tayong matalino sa mga bagay na ito. Dapat mabatid natin ang marunong at matuwid na mayroon kaparaanan ang Diyos na ginagawa sa buhay natin. Na ang mabuti noon ay mayroon dapat. Na kapag tayo po'y nagkakasala, mayroon din pagsuway. Kapag tayo po ay nagkakasala at sinuway natin ang Panginoon, di natin matatanggap ang biyaya ng Diyos. Ang pagsuway, ay isang labag sa kautusan ng Diyos. At nag-bar down yung aking laptop. Tayo po'y tumayo. Bilang konklusyon, sa ating na pag-aralan sa umagang ito. The challenge is, sa buhay mo ngayon, ano mo maisusuko sa Panginoon? Anong mayroon ka sa buhay na nagbibigay sa iyo ng kagibatan, na hindi ka maka-soar high? Ibigay mo sa Panginoon, kapatid. Kung iniisip mo na paano ako magsunod o sumunod sa Panginoon, hilingin mo lagi at ilapit mo sa Panginoon. Ang buhay ay may pag-asa. Ang buhay ay may laging sinasabi nating solusyon sa anumang problema. Kaya tayo yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ang kadakilaan at kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Nagpapasalamit po kami, O Diyos, sa iyong salita. Kailangan po namin, Panginoon, na kami ay kumaimbabaw, Panginoon Lord God, sa aming pananampalataya. Na kung mayroon kami, Panginoon, ng pananampalataya, O Diyos, na noong 2025, Panginoon Lord God, ay paigtingin pa namin ngayong taong 2026. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon Lord God. At maranasan nawa namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa mga oras na to. At maisapamuhay namin, Panginoon Lord God, ang lahat ng aming napakinggan. Hindi lamang, Panginoon, maitanim sa aming mga isip, kundi maitanim sa aming mga puso at ito'y magbunga, Panginoon, na may kabanalan at paglagong espiritual. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi magmamaliw, Panginoon Lord God. Tunay nga, O Diyos, ikaw ay tapat sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon Lord God, pagbulay-bulayan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At ito po ay magbigay sa amin, Panginoon, ng kalinawan ng aming pag-iisip at tagumpay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuno po ang lahat.